Ito yung sinasabi ko sa inyo yung nakaraang post ko na itong taon na tong 2025 para po sa mga may taong may chronic kidney disease na gustong magpa-kidney transplant ngayong 2025. Kaya ngayong araw pag-uusapan po natin yan. By the way, ako nga pala si John, 14 years kidney transplant. Kung makikita nyo dito, ito yung memorandum. Screenshot lang po to ng memorandum ng PhilHealth about sa bagong approved ng C-package about kidney transplant. Siyempre, kahit na kidney transplant ako, isa po ako sa mga natuwa. Yung nabalitaan ko to about sa bagong memorandum ng PhilHealth. Imagine from 600,000 pesos na package for kidney transplant, umabot na po ng 1 million para sa mga living donor. Ibig sabihin, ito yung magdodonate sa iyo ng mga kamag-anak, like kapatid, nanay, tatay, yan, mga ganyan. Ngayon, from 600,000, naging 2 million na po sa mga deceased donor. Ayun po yung mga cadaver po. Ang ibig sabihin po nun, since malaki na po yung coverage ng package ng kidney transplant, libre na po yung mga workup na mga magpapakidney transplant like cross-matching, yung mga lab test, and also yung mga surgery ng recipient tsaka donor. Libre na po lahat yun. Wala na po kayong babayaran. Except na lang po kung sa mga ospital, may mga procedure po na gagawin na hindi po sakop ng Z-package. Ayun na lang po yung babayaran nyo. Ngayon, alam ko may magtatanong dito, paano yung mga kidney transplant na na-reject yung kidney nila and gusto mag-pack second KT, hindi po siya applicable. Do take note po na hindi po to basihan kung may trabaho ka or wala. Basta member ka ng PhilHealth, pwede po sa ito. Alam ko sobrang haba ng proseso ng mga ganito, mahaba yung proseso ng kidney transplant, pero worth it naman, di ba? Kasi malaking tulong to sa mga taong gustong magpa-kidney transplant. At bago matapos ng video na to, alam ko may magtatanong dyan. And isa sa mga tanong nila, kung kasama ba dito yung show money? Ang sagot po dyan hindi po. Hindi po kasama yung show money dito na hinihingi po sa inyo ng mga social worker nyo. Alam nyo, palagi ko pong sinasabi sa inyo, ang show money po, siguridad nyo lang po yon. Hindi po kukunin ng social worker yon, hindi po kukunin ng ospital yon. Gagamitin nyo po yon after kidney transplant. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, yung show money po yon, guarantee nyo lang po yon ng social worker nyo at kayo po na may chronic kidney disease para matustusan yung gamutan nyo. Imagine kung wala kayong show money, tapos na kidney transplant kayo, saan kayo kukuha ng pera? Hindi po kayo pwede magtrabaho nun. 'Di ba? Aasa po kayo sa mga magulang nyo. Kung walang-wala din po sila. 'Di ba? Yun po yung purpose ng show money, para gamitin nyo po pang-sustain sa gamot nyo, sa pangkain nyo araw-araw, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Gagamitin nyo pa rin po yon. Hindi po kukunin ng social worker yon. Wala pong gagalawin doon. Ngayon, yung bagong nilabas dito ng memorandum ng PhilHealth, malaking bagay po ito. Kasi malilesen na yung mga iniisip natin. Ang iisipin na lang natin yung show money and also magpalakas tayo. Kaya sana ipag-pray natin na magkaroon pa ng maraming programa ang PhilHealth about sa ating kalusugan. Again, maraming salamat ulit sa PhilHealth. Malaking bagay ito sa mga tulad ng mga taong may CKD and also sa mga kidney transplant na katulad ko. Sana sa mga darating pantaon, meron naman din sa mga kidney transplant. Yun lang po, ingat po palagi and God bless po sa ating lahat. Congrats po sa ating lahat. And kung ano man ang ginagawa natin, kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. Peace po.